Pirmahan mo na tong mga papeles ng annulment at malaya ka na, seryosong sabi ni Gabriel kay Elena, ang kanyang asawa. Halos hindi makapaniwala si Elena. Salamat, Gab, pilit ang ngiti ni Elena, kahit pa ang puso niya'y parang dinudurog. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, hindi mo na ako makikita. Malaya ka nang pakasalan siya. Alam niyang si Althea, ang kababata at matagal nang minamahal ni Gabriel, ang tinutukoy niya. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Gabriel. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Elena. Akala niya'y magagalit ito, magwawala. Alam ko kung bakit mo to ginagawa. Dahil sa kanya, di ba? Kasi mahal na mahal mo siya. Alam kong hindi mo kayang mawala siya. Bata pa lang kayo, mahal mo na siya. Hindi lang kayo nagkatuluyan kasi naka-arrange marriage tayo, huminga ng malalim si Elena, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako hahadlang sa inyo. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo kasi alam kong kahit asawa mo ako, hindi mo pa rin ako magawang mahalin dahil nga sa kanya. Hindi niya idinagdag na may namumuong tensyon sa pagitan nila ni Gabriel at Althea nitong mga nakaraang buwan, mga palihim na tingin, mga pag-ulong na usapan na natutuklasan niya. Matapos pirmahan ang mga papeles, hinalikan ni Elena sa noo si Gabriel. Isang halik ng pamamaalam, ng pagpaparaya, ng pagtanggap. Kuya Ferdy, sunduin mo ako, please, pakiusap ni Elena sa kanyang nakatatandang kapatid sa kabilang linya ng telepono. Nandito ako sa may. Binanggit niya ang isang maliit na coffee shop sa may Intramuros, malapit sa lumang simbahan kung saan sila ikinasal ni Gabriel. Nasaan ka? Sabihin mo. Pupuntahan kita. Hintayin mo ako, nag-aalalang sagot ni Ferdy. Alam niyang hindi basta-basta hihingi ng tulong ang kapatid. Matiyag ang naghintay si Elena, inaalala ang mga nangyari sa nakalipas na 2 taon. Nang makita niya ang isang pulang sports car na huminto sa tapat niya, alam niyang si Ferdy na iyon. Pasensya na, medyo natagalan. Pasok ka na. Ako na bahala sa mga gamit mo, sabi ni Ferdy, pilit nang umingiti, kahit pa alam niyang may mabigat na pinagdadaanan ang kapatid. Sumakay si Elena, hinahayaan ang katahimikan na bumalat sa kanila. Nang medyo nakalayo na sila sa Intramuros, nagsalita si Ferdy. Sa wakas, nakapag-isip ka na ring iwan siya. Okay lang magmahal, bunso, pero hindi okay ang magpakatanga. Hindi nakaimik si Elena. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Buntis ako, kuya. Kaya gusto kong lumayo sa kanya. Bawal sa akin ang ma-stress. Natigilan si Ferdy. Biglang nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha, napalitan ng pag-aalangan, at pagkatapos, isang pilit na ngiti. Pamangkin ko yan. Kung may mangyaring masama sa kanya, masasaktan din ako. Tumango lang si Elena, hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. Masakit, sobra. Kung kailan pa siya nagbuntis, saka pa nagdesisyon si Gabriel na makipaghiwalay. Alam niyang dahil ito kay Althea, pero masakit pa rin. Masakit isiping napilitan lang siyang pirmahan ang mga papeles, dahil kung nagtagal pa siya, baka kung ano pa ang magawa niya, baka may laglag niya ang kanyang anak. Makasarili na kung makasarili, pero ayaw niyang malaman ni Gabriel na may anak sila. Ayaw niyang mapilitan itong bumalik dahil lang sa bata. Hinayaan lang siya ni Ferdy na umiyak hanggang sa makarating sila sa isang eksklusibong subdivision sa Tagaytay, ang Sierra Madre Estates, kung saan matatagpuan ang kanilang ancestral home. Maligayang pagbabalik, apo, nakangiting bati ng isang matandang lalaki si Lolo Isko, ang kanilang lolo kay Elena pagpasok niya sa malawak na sala. Mano po, Lolo, magalang na sabi ni Elena. Kawan ka ng Diyos, masaya akong nandito ka na ulit. Pero nalulungkot pa rin ako na hindi mo nakuha ang puso niya sa loob ng 2 taon. Hindi mo siguro ako masisisi. Kagustuhan mong pakasalan siya, tinupad ko lang. Ngayon, dumating na ang araw na kailangan mo na siyang iwan, panahon na rin siguro na ang gusto ko naman ang masunod, makahulog ang sabi ni Lolo Isko. Pansamantala lang muna akong magpapalakad ng kumpanya, Lolo. Buntis si Elena sa apo niyo sa tuhod. Bawal sa kanya ang ma-stress, singit ni Ferdy. Aba, talaga, may apo na ako sa tuhod? Abay matanda na nga pala talaga ako, nakangiting sabi ni Lolo Isko, halatang tuwang-tuwa.
Hindi ka po galit, Lolo? Nagtatakang tanong ni Elena. Bakit naman ako magagalit, Apo? Mabuti nga yun. Bago ako bawian ng buhay, makikita ko pa ang apo ko sa tuhod. Nakahinga ng maluwag si Elena. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Mag-iingat ka roon palagi. Tumawag ka sa akin kung may problema. Alam mo namang hindi kita matitiis, paalala ni Ferdy. Yamakap si Elena sa kanyang kapatid bago ito umalis papunta sa airport. May urgent meeting daw si Ferdy at ipapakilala rin siya ni Lolo Isko bilang pansamantalang CEO ng Evans Holdings, habang nagpapagaling pa si Elena. Samantala, sa Gregorio Mansion sa Forbes Park, masayang nakahiga sa kama ni Gabriel si Althea. Babe, kailan tayo magpapakasal? Malambing niyang tanong. As soon as possible, babe. Magpapakasal na tayo, sabi ni Gabriel, sabay yakap sa kanya. Halos tumalon sa tuwa si Althea. Thank you, babe. I love you. I love you too, babe, sagot ni Gabriel, sabay halik. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Althea. Hindi niya hinayaang walang mangyari sa kanila ng gabing iyon. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Naganap ang kasal ni na Gabriel at Althea, kahit hindi kasing engrande ng inaasahan ni Althea. Masaya pa rin siya, dahil sa wakas, natupad na ang pangarap niyang may kasal kay Gabriel. 6 na taon ang lumipas. Ready ka na ba? Nakangiting tanong ni Ferdy kay Elena. Nakatayo sila sa labas ng Grand Ballroom ng Shangri-La Makati. Totally ready, kuya. Handa na akong maging CEO ng Evans Holdings, nakangiting sagot ni Elena. Nakasuot siya ng isang eleganteng terno, gawa ng isang sikat na Filipino designer. Good. Huwag kang mag-alala. Ako pa rin naman ang advisor mo at personal assistant. Excited na ako. Sigurado akong marami ang magugulat, lalo na ang ex-husband mo. Hindi nila alam kung sino ka talaga na isa kang Evans at hindi Evasco ang totoong apelyido mo, nakangising sabi ni Ferdy. Tara na. Sabay silang naglakad papasok sa ballroom, kung saan gaganapin ang welcome party na inihanda ni Lolo Isko para sa kanya. Ilang linggo na siyang nakabalik sa Pilipinas, kasama ang kanyang anak na si Enrico, pero ngayon lang siya nabigyan ng ganitong pagtitipon. Kasabay nito, ipapakilala na siya bilang bagong CEO ng Evans Holdings. Maraming imbitado, mga kasosyo sa negosyo, mga kaibigan, at ang mga Gregorio. Babe, ang yaman talaga ng mga Evans, no? Mayaman na tayo, pero hindi natin sila mapapantayan. At ang ipinakilalang bagong CEO, kara-rating lang daw galing ibang bansa. Nagtataka ako kung sino to. Wala akong alam na may kapatid si Sir Ferdy Evans. Narinig kong kapatid daw ni Sir Ferdy ang papalit sa kanya, eh. Pero hindi ko pa nakita kung sinong babaeng yun. Kausap na yun ni Sir Ferdy kanina, pero hindi ko makita ang mukha dahil nakatalikod sa akin, daldal ni Althea kay Gabriel. Pero wala sa kanya ang atensyon ng asawa. Parang may hinahanap ito, parang may inaabangan. Wala sa sariling iniwan ni Gabriel si Althea at nilapitan ng isang babaeng nakatalikod. Elena, tawag niya, pero paglingon ng babae. Sorry, miss. Akala ko yung kakilala ko, paumanhin ni Gabriel. Kamukha kasi ito ni Elena, pero, iba. Sino ba yung nilapitan mo't iniwan mo na lang ako ng walang palem? Inis na tanong ni Althea. Nothing. Akala ko siya yung kakilala ko. Ipinaghila niya ng upuan si Althea at tumabi rito. Kakilala, o akala mo siya si Elena? Akala mo ba hindi ko alam na hinahanap mo pa rin siya, Gab? I'm your wife, but shut up, Althea, mariing banta ni Gabriel. Natahimik si Althea, nakikita ang dilim sa mukha ng asawa. Nagsimula na ang party. Nagsalita na rin ang dating chairman si Lolo Isko sa harap. Nakataon ang atensyon ng lahat sa stage. Matapos magsalita, tinawag na niya ang kanyang apo, ang bagong CEO. Welcome the new CEO of Evans Holdings, my granddaughter, Miss Elena Evans. Malakas na palakpakan ng sumalubong kay Elena nang ihatid siya ni Ferdy sa stage. Sina Gabriel at Althea, hindi makagalaw. Lalo na si Gabriel. Halos hindi na humiwalay ang tingin niya sa babaeng nagsasalita. Hindi pumasok sa isip niya na mayaman si Elena. Nang ipinakilala ito sa kanya, sinabing isa itong ulila, walang pamilya.
Isang kasinungalingan. I don't believe this. She's the granddaughter of the ex-chairman of Evans Holdings, nanlalamig na sabi ni Althea. Hindi niya alam kung bakit, pero kinakabahan siya. Kita ni Elena mula sa stage ang nagbabagang tingin ni Gabriel. Pero binaliwala niya iyon. Itinoon niya ang atensyon sa mga bisita, pilit na iniiwas ang tingin sa lalaking kanina pa nakatitig sa kanya. May sikretong gusto siyang ilabas sa gabing iyon, isang revelasyon na yayanig sa mundo ng negosyo. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Nang makababa si Elena, aalis na sana siya, pero may humablat sa kanyang kamay. Don't touch me, malamig niyang sabi kay Gabriel. So, this is your plan? Magpanggap na mahirap? May problema ba? Malamig na tanong ni Elena. I want to talk to you. Sorry, busy ako. Kailangan ko pang bumalik sa podium, babe, nandito ka lang pala, eh. Bakit mo naman ako iniwan? Oh, Miss Evans, may kailangan ka ba sa asawa ko? Putol ni Althea. Mr. Gregorio, hindi pa ako tumatanggap ng business meeting ngayon. Kung may kailangan ka, pwede kang pumunta sa office ko. Pero ayokong magsama ka ng aso na tahol ng tahol kahit wala namang kailangang ikagalit, malamig na sabi ni Elena. Excuse me, binangga ni Elena ang balikat ni Althea bago ito iwan. Pero hindi pa siya nakakalayo, nagsalita ulit si Althea. Baka naman may balak kang sirain ang pamilya ko, Miss Evans. Huwag na huwag kang magkakamaling agawin siya sa akin. Dahil kahit apo ka pa ng presidente, hindi ako magdadalawang isip na kaladkarin ka kapag nalaman kong nilalandi mo ang asawa ko. Natigilan si Elena. Hinarap niya ang mag-asawa. Don't you worry, Miss Gregorio. Hindi ko kailanman lalandiin ang asawa mo. Sayo na siya. Binigay ko nga siya sayo, di ba? At saka, hindi ako namumulot ng pinaglumaan. Kaya, go ahead, atali mo na siya dyan sa saya mo. Baka makawala pa yan, nginisihan pa niya si Althea bago ito talikuran. Are you satisfied now, babe? Sarkastikong tanong ni Gabriel kay Althea. Binabalaan mo talaga ang iniisip mo. Alam mo, malaki talaga ang pagsisisi ko kung bakit ako nagpakasal sayo. Dahil hindi na ikaw ang dating Althea na nakilala ko yung mabait at mapagmahal sa kapwa. Iniwan ni Gabriel si Althea at naunang pumunta sa kotse. Babe, sorry na, nasisiguro lang ako, pero hindi na siya pinakinggan ni Gabriel. Can you please stop talking nonsense? Nakaka-high blood na yung pag-uugali mo. Kahit walang ginagawa yung tao sa'yo, selos ka ng selos. Hindi ka ba nahihiya? Nasaan ang pinag-aralan mo sa pinapakita mo? Daig mo pa yung taong ni minsan hindi nakapasok ng paaralan, galit na sabi ni Gabriel. Napasigaw sa takot si Althea nang halos paliparin ni Gabriel ang kanilang sasakyan. Pagdating sa mansyon, mabilis na bumaba si Althea. Gabriel, saan ka pupunta? Tanong niya nang paandarin nitong muli ang sasakyan. Gabriel, where are you going? Huwag mo akong iwan dito, Gab, galit na pumasok ng mansyon si Althea. Hindi na nakinig sa kanya si Gabriel. Nakailang tawag na siya, pero hindi siya sinasagot. How dare you? How dare you to treat me like this, Gabriel? Dahil lang sa babaeng yun, nagkakaganyan ka na? Kahit kailan, sagabal ka sa kaligayahan ko, Elena. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakalimutan ni Gabriel, galit na sabi ni Althea, habang nakatingin sa cellphone niya, animoy ito ang kausap. Samantala, sa isang bar na pag-aari ni Julian, kaibigan ni Gabriel. Anong meron at nag-aya ka? Tanong ni Julian. She's back, bro. She's here in the Philippines. And she's now the new CEO of Evans Holdings. What? Paanong nangyari yun? Di ba galing sa ampunan yung dati mong asawa at ulila? Paanong naging Evans yun? Naguguluhan din si Julian. I don't know. Pero isa lang ang sigurado ko, planado ang lahat. Pati ang pagpapakasal niya sa akin. Hindi ko alam kung paanong hindi nalaman ng mga tauhan ko na mayaman pala siya matapos ko siyang paimbestigahan. Sa puntong yan, sigurado akong isa sa mga tauhan mo, tauhan din ng mga Evans. O baka naman sinadya nilang takpan ang pagkatao ng dati mong asawa para hindi mo malaman ang totoo. At kung bakit nila yun ginawa, yan ang dapat mong alamin. Yeah,
Pero hindi lang yan ang problema ko ngayon. Problema ko rin si Althea. Unti-unti nang lumalabas kung ano man ang itinatago niyang ugali. Ibang-iba na siya sa Althea na nakilala ko dati. Parang hindi na siya ang asawa ko. Problema nga yan, kibit-balikat na sabi ni Julian. Ilang oras pang nag-inuman ang dalawa bago umuwi si Gabriel. Pagdating niya sa mansyon, sa kwarto siya dumiretso. Pero pagpasok niya, sinalubong siya ng mga nagkalat na unan. Pati mga beddings, nasa sahig na. Bakit ka pa umuwi? Bakit hindi ka na lang doon tumira sa bahay ng babaeng yun? Parehas kayong mga walang kwenta, galit na sigaw ni Althea, habang nagsisiliparan ang iba pang mga gamit. Sa galit, iniwan ni Gabriel si Althea at natulog sa kanyang condo unit sa Rockwell. Kinabukasan, hindi siya umuwi sa mansyon. May mga damit naman siya doon, kaya sa ospital na siya dumiretso. Good morning, Doc, sabay-sabay na bati ng mga staff niya. Good morning, sagot niya at dumiretso sa kanyang opisina. Nagbihis siya ng kanyang uniform. Come in, sagot niya sa kumakatok. Good morning, Doc. Pasensya na po sa istorbo. Kanina pa po kasi tumatawag si Ma'am Althea. Hinahanap ka. Parang galit po yata, nahihiyang sabi ng nurse. I'm sorry kung pati ikaw, naiistorbo na sa kabaliwan niya. Okay lang po, Doc. Sige po. Napabuntong hininga si Gabriel, naiiling na lumabas ang nurse. Buong maghapon, nasa ospital lang si Gabriel. Kailangan niyang pumasok sa kumpanya kinabukasan, kaya inayos na niya ang dapat ayusin. Doc, pahinga po muna kayo. Gusto niyo po, ibibili ko kayo ng coffee, sabi ng kanyang secretary. Sige, salamat. Mabilis na lumabas ang secretary at bumili ng coffee sa labas. Pagbalik niya, siya ring dating ni Althea. Nakasabay pa niya ito sa elevator. Saan ka pupunta? At kaninong coffee yan? Nakataas kilay na tanong ni Althea. Para kay Doc Gabriel po ito, ma'am, magalang na sagot ng nurse. Sinuri ni Althea ang babae mula ulo hanggang paa. Are you trying to seduce my husband? Nakataas kilay na sabi ni Althea. Ay, nako, hindi po, ma'am. May asawa na ho ako at may mga anak na, takot na sagot ng nurse. Totoo naman kasing may asawa at anak na siya. So, kung wala ka palang asawa at anak, talagang lalandiin mo rin ang asawa ko? Subukan mo lang landiin ang asawa ko, makakatikim ka talaga sa akin, banta ni Althea. Buti na lang at nagbukas ang elevator. Nakahinga ng maluwag ang secretary. Akin na nga yan. Walang nagawa ang nurse nang ablutin ni Althea ang coffee. Anong nangyari doon? Tanong ng isang nurse. Ewan ko ba? Ibang-iba siya ngayon. Parang kakain siya ng tao. Sinabihan ba naman ako na baka landiin ko lang ang asawa niya, talaga? Oh, sige na. Bumalik na tayo sa trabaho. Baka pati tayo, mabugan pa ng apoy noon, natatawang sabi ng secretary ni Gabriel. Samantala, sa Evans Mansion sa Tagaytay, masayang niyakap ni Enrico si Elena pagpasok pa lang niya sa dining area. Nauna na itong nagising at hinintay siya para sabay silang mag-almusal. Mama, ang tagal mo pong gumising, reklamo ni Enrico. Sorry na, baby. Napagod lang si mama sa party kagabi. But don't worry, sasaluhan naman kita sa pagkain. At sa susunod, hindi na may late si mama sa paggising. Okay, malambing niyang sabi, na tinanguan naman ni Enrico. Ano, ready ka na ba as the new CEO? Kuha ni Ferdy sa atensyon nila. Always naman akong ready, kuya. And thank you for supporting me palagi. You're the best brother ever, nakangiting sabi ni Elena. Habang nasa abroad kasi siya, tinuturuan na siya ni Ferdy kung paano patakbuhin ang kumpanya. And Tito's the best daddy ever, sabi ni Enrico sa kanyang tito. Nagtawanan ng magkapatid, habang nakangiti lang si Lolo Isko. Matapos kumain, umalis na si Elena. Ganoon din si Enrico, na nag-aaral sa isang international school sa Makati. Magkaiba sila ng sasakyan at bodyguards. Ngayong alam na ng publiko kung sino si Elena, pinag-iingat siya ng kanyang kapatid at lolo. Alam nilang marami ang nagtatangkang pabagsakin ng Evans Holdings. Pagdating sa kumpanya, sinalubong siya ng pagbati ng mga empleyado. Ang ganda talaga ni Ma'am Elena, ano? Sino kayang lalaking makakabihag niyan? Dinig ni Elena na sabi ng mga empleyado.
Walang nakakaalam kung anong tunay na nangyari sa buhay niya. Bukod sa itinatago ang kanyang pagkatao, hindi rin naisapubliko ang kasal nila ni Gabriel. Ito po ang lahat ng schedules mo ngayong araw, ma'am. Meeting kay Mr. Orosa at 10 a.m., kay Mr. Sevilla at Mr. Vasquez at 3 p.m. pagkatapos, pwede ka nang magpahinga, nakangiting sabi ni Ferdy. Wow! Ang bait mo naman. Sige na, huwag kang mag-alala. Babalik na ako sa mesa ko. Hindi na kita iistorbohin. Habang abala si Elena, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Yaya, bungad niya. Ma'am, pasensya na po sa istorbo. Si Enrico po kasi. Anong nangyari sa anak ko? Sabihin mo, Yaya, puntahan niyo na lang po kami dito sa mall, ma'am. Hindi ko po kasi makausap ng mabuti si Enrico. Wala sa sariling napatayo si Elena at mabilis na lumabas ng opisina. Nasaang mall kayo? Papunta na ako. Nang masabi ng yaya kung nasaan sila, mabilis na nag-drive si Elena. Huwag mo nang pagtakpan yang alaga mo. Magnanakaw yan. Bayaran nyo ngayon yung ninakaw nyo. Dahil kung hindi, siguradong sa kulungan ang bagsak nyo, pananakot ng isang babae kay Yaya Minda at kay Enrico. Yaya, I'm scared, takot na sabi ni Enrico. SHHH. Don't be scared, baby. Papunta na ang mommy mo rito. Pupuntahan ka niya, pag-aalo ni Yaya Minda. Pagdating ni Elena, mabilis niyang hinanap ang anak at ang yaya nito. Mabuti na lang at may nagturo sa kanya. May ilang taong nakatingin sa kanila. Baby, mama, I'm scared, humahagulgol na sabi ni Enrico sa balikat ng kanyang ina. Don't be scared, baby. Nandito na si mommy. Hindi hahayaan ni mommy na masaktan ka, okay? Anong nangyari? Sabihin mo kay mommy, malambing na tanong ni Elena. Nagnakaw lang naman yang anak mo. At nang makita ako, kaagad niyang binitawan yung ninakaw niya. Kaya yun, marami ang nakakita na binitawan niya yung ninakaw niya. Natigilan si Elena. Kilala niya kung sino ang nagsasalita. Baby, is it true? Malambing na tanong niya ulit sa anak. Umiling-iling si Enrico. Hindi ko po yun ninakaw, mama. Nasagi ko lang po yun kaya nahulog sa lalagyan. Aba, maliit ka pa, sinungaling ka na? Nagpantig ang tenga ni Elena. At sino ang sinungaling? Ikaw, nakatayong sabi niya, hinarap ang babaeng nagsasalita. Gulat ang unang namutawi sa mukha ni Althea nang humarap sa kanya si Elena. Ano, nagulat ka ba? Alam mo bang hindi nagsisinungaling ang anak ko? Nakataas kilay na sabi ni Elena. Really? At paano ka naman nakasisiguro na hindi magnanakaw yang anak mo? Nandito ka ba? Ikaw ba ang nakakita? Marami kaming nakakita sa kanya, nakataas kilay na sabi ni Althea. Huwag na huwag mong tatawaging magnanakaw ang anak ko kapag wala ka namang sapat na ebidensya. Dahil baka ikaw ang aipakulong ko, may diing sabi ni Elena. Bakit? Takot kang malaman ng lahat na ang anak ni Elena Evans ay may anak na magnanakaw? Ayaw paawat ni Althea. Really, ha? Talagang sinusubukan mo ako, ha? Nakangising sabi ni Elena. Gusto kong ipatawag niyo ang manager ng mall na to ngayon din. Dahil kung hindi, wala na kayong babalikang trabaho bukas, banta ni Elena. Mabilis na nakarating ang manager. What's happening here? Sinong nagpatawag sa akin? Ano bang ginagawa mo at hindi mo mino-monitor ang nangyayari sa mall na to? Namutla ang manager nang makilala si Elena. Madam, kayo po pala. Pasensya na ho kayo at huwag kang humingi sa kanya ng pasensya. Dapat nga, pag-alitan nyo yan. Dahil nagnakaw ang anak niyan dito sa mall. At kitang-kita ng lahat, putol ni Althea. Napapikit si Elena. Hindi na niya nakontrol ang galit. Gusto kong kunin mo ngayon din ang original copy ng CCTV ng mall na to. Huwag niyong subukan ang pasensya ko, ha? Mabilis na kumilos ang manager, ganoon din ang ibang mga sales lady. Alam nilang hindi nagbibiro si Elena. Si Althea naman, napaatras. Sa kanya nakatingin si Elena. Gusto niyang matuwa, pero parang mali ang ginawa niya. Tiyak na makikita sa CCTV ang totoo. At kung anong ginawa niya. Do you really think hahayaan kong makaalis ka rito nang hindi nakikita kung anong tunay na nangyari? No way. Hintayin mo muna na makuha ko ang original copy ng CCTV rito.
Huwag na huwag ko lang makita na minamanipula mo lang ang lahat, Althea, dahil sisiguraduhin kong pagsisisihan mo kung ano man ang ginawa mo sa anak ko. Hindi mo ako kilala, Althea. Pero ikaw, pinasadahan pa niya ito ng tingin, kilalang kilala kita. Mula ulo hanggang paa, lalo na ang totoo mong pagkatao. Kilalang kilala ko, kaya huwag mo akong takutin. Baka pag natakot ako, masasabi ko pa kay Gabriel na hindi ikaw ang Althea na minahal niya. Ha? Nakangising bulong ni Elena. Halos takasan ng dugo si Althea. Hindi siya makagalaw. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Ayan, matakot ka sa akin, Althea. Dahil nag-uumpisa pa lang ako, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo kapag nagkamali ka sa akin. Walang kang may tatago sa akin dahil alam ko lahat ang sikreto mo, nakangising sabi ni Elena. Sa opisina ni Gabriel, humahangos ang kanyang secretary. Where's your manners, Miss Elise? You didn't know how to knock the door before you enter. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Elise. Nakalimutan na niyang kumatok nang makita ang laman ng balita. Sir, kailangan niyo pong makita to. Ibinigay niya ang cellphone niya. Napatayo si Gabriel nang makitang isinasakay ng mga pulis si Althea sa sasakyan. Cancel all my appointments today, utos niya sa secretary, na kaagad namang tumango. Pagdating ni Gabriel sa presinto, si Althea agad ang hinanap niya. Babe, goodness, thank you, you're here. Tulungan mo akong makalabas dito, please. Ayoko dito, mabaho at... nandidiring sabi ni Althea. Anong ginawa mo? Sinong nagpakulong sa'yo rito? Hindi ko naman kasi sinasadya yun. Gusto ko lang namang asarin yung bata. Tapos, pinakulong na niya ako rito, naiiyak na sabi ni Althea. What? Pinakulong ka niya? Nino? At anong batang sinasabi mo? Napakagatlabi si Althea. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Siguradong mag-uusisa si Gabriel kung sinong bata ang tinutukoy niya. Basta gumawa ka ng paraan, babe. Please, ayokong makulong rito, nagmamakaawa niyang sabi. Mr. Gregorio, nandito na po ang abogado ng complainant para magsampa ng kaso sa asawa mo, sabi ng isang pulis. Lalo lang natakot si Althea. Sige, ako na ang kakausap sa abogado ng complainant. Nanghihinang napasandal sa rehas si Althea. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging resulta ng katuwaan niya. Mr. Gregorio, I'm Attorney Benitez, abogado ng nagsampa ng kaso sa asawa mo, mahinahong sabi ng abogado ni Elena. Tinanggap ni Gabriel ang pakikipagkamay ng abogado. Hindi ba natin pwedeng mapag-usapan at magawa ng solusyon ang kaso ng asawa ko, attorney? Malaking tao ang kalaban ng asawa mo, Mr. Gregorio. Gustuhin ko mang pagbigyan ka, pero hindi ko magagawa. Itutuloy ng kliyente ko ang kaso laban sa asawa mo, lalo pat anak nito ang inagrabyado niya. Pero kung gusto mo talagang makipag-ayos, doon ka na lang sa kanya mismo makipag-usap, ani Attorney Benitez. Matapos malaman ang ginawa ni Althea at kung sino ang nagpakulong sa kanya, halos kainin na niya ng buhay ang asawa niya. Sinabi ko na ngang hindi ko sinasadya yun, Malay ko bang anak pala ng walang hiya mong ex-wife ang batang yun? Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Tumaas na rin ang boses ni Althea. Really? Sabihin mo nga sa akin, sino bang matinong tao na pagbibintangan lang ang batang walang malay para lang asarin? Sa tingin mo ba, matino ang ganitong klaseng tao? Hindi, Althea. Daig mo pa yung premature ang pag-iisip sa ginawa mo. At dahil kagagawan mo yan, maghihintay ka kung kailan ka makakalabas. Dahil out of reach ng mga Evans ngayon dahil sa ginawa mo sa anak ni Elena. No, babe. Please, gumawa ka naman ng paraan. Please, ayokong matulog dito. Please, I'm sorry. Sabado na bukas. At walang nakakaalam kung nasaan ngayon sila Elena. Kaya kung hindi kita may lalabas ngayon, siguradong matutulog ka pa rito ng ilang gabi. Tuluyan nang nanghina si Althea. At lalo pa siyang nanghina nang magpaalam na si Gabriel. Hindi matanggap ni Althea na ginawa yun ni Elena. Kaya galit na galit siya. Isinusumpa niyang pagbabayaran ni Elena ang pagpapakulong sa kanya. Kamusta na si Enrico?
Okay na ba siya? Sulpat ni Ferdy sa gilid ni Elena. Okay na siya, kuya. Kailangan na rin nating bumalik sa mansyon, dahil marami pa akong trabaho sa opisina bukas. Paano ang isinampa mong kaso sa babaeng yun? Si Attorney Benitez na ang bahala doon. Alam naman niya ang gagawin niya. Paano kung maghinala si Gabriel sa anak mo? Wala siyang makukuha, kuya. Dahil hindi ko hahayaan na malaman niyang anak niya si Enrico, malamig na sabi ni Elena. Hindi niya hahayaang may malaman si Gabriel, lalo pat halos ikamitay na niya ang pagdadalang tao kay Enrico noon. Okay. Basta hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo, ha? Thank you, kuya. Mabilis na nakarating sa kanilang mansyon sila Elena. Pagpasok pa lang nila, sinalubong sila ng kanilang katulong at sinabing nakailang balik na roon si Gabriel. Naiiling na lang si Ferdy. Kinabukasan, maagang dinalaw ni Gabriel si Althea. Pero pagpasok niya, nandoon din si Elena, kausap ang asawa niya. Hindi ako kasing sama mo na kayang gawin ang lahat makuha lang ang gusto niya. Magkaiba tayo ng prinsipyo. Siguro naman, nagtatanda ka na. At sinasabi ko sa'yo, Althea, pag may ginawa ka pa ulit sa anak ko, sisiguraduhin kong hindi lang to ang bagsak mo. Magpasalamat ka't kahit papaano, may puso pa rin ako sa mga kagaya niyo, may diing sabi ni Elena bago tumayo at umalis. Hindi na nag-atubili si Gabriel. Hinabol niya si Elena hanggang sa labas. Ano ba? Bitawan mo nga ako, masamang tingin ang ipinukol ni Elena sa dating asawa. Gusto ko lang makausap ka. May itatanong lang ako sa'yo, malumanay na sabi ni Gabriel. Kung ang tungkol sa asawa mo, huwag kang mag-alala. Hindi ko na itutuloy ang kaso na isinampa ko. Siguro naman, magtatanda na siya. At kung pwede, pakibantayan mo naman yang asawa mo nang hindi magpakalat-kalat, kaagad na tumalikod si Elena, pero napatigil din siya nang magsalita ulit si Gabriel. Gusto kong malaman, kung ako ba ang ama ng anak mo? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Mabuti na lang at nakatalikod siya. Hindi nakita ni Gabriel ang naging reaksyon niya. Nang humarap siya, tinaasa niya ng kilay ang dating asawa at nginisihan ito. Bakit mo naman natanong yan? Bakit, ikaw lang ba ang marunong maghanap ng kapalit? Marunong din ako, Gabriel. At siya ang ama ng anak ko. Huwag kang mag-assume na ikaw ang ama dahil kahit kailan, hindi ka naging ama. Kaya kung pwede, lumayo ka sa akin. Baka kung ano na naman ang isipin ng baliw mong asawa kapag nakita na naman tayong nag-uusap. Kaagad na pinagbuksan si Elena ng driver niya ng pinto at sumakay na siya. Pagkasara ng pinto, saka palang unti-unting bumagsak ang mga luha ni Elena. Pero kaagad din niya yung pinahid. Ayaw niyang umiyak dahil lang kay Gabriel. Dahil aminin man niya o hindi, alam niyang mahal pa rin niya ang lalaki. Pagkaalis ng sasakyan ni Elena, napasipa na lang si Gabriel sa isang maliit na bato. Hindi niya maintindihan, pero nararamdaman niyang nasasaktan siya sa ginagawang pambabaliwala ni Elena sa kanya. Pagkalabas ni Althea, kaagad niyang niyakap ang asawa at umiyak sa balikat nito. Pero si Gabriel, parang wala lang sa kanya. Gumanti man siya ng yakap, pero hindi bukal sa loob. Kailangan na nating umalis dito para makaligo ka na rin. Alam kong nanlalagkit ka na. Ramdam ni Althea ang panlalamig ni Gabriel. Gusto niya itong kamprontahin, pero hindi pwede. Lalo lang itong magagalit sa kanya. Pagsapit ng hapon, sa opisina ni Elena, dumating ang anak niya, kasama ang yaya nito. Nagtataka ang mga empleyado kung kaninong bata ang nasa harapan nila. Parang ngayon lang sila nakakita ng ganoong kagwapong bata. Mama, napangiti si Elena nang marinig ang boses ng anak. Sweetheart, mabutit dito kayo dumaan, malambing niyang sabi, habang niyayakap ito at pinupog ng halik. Gusto niya raw po kayong makasama sa pag-uwi, ma'am, kaya dito kami dumiretso, paliwanag ng yaya ni Enrico. It's okay, maupo na lang muna kayo sa sofa. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko, ha? Saka tayo uuwi, marahang sabi ni Elena. Tumango lang ang yaya at kinuha na nito ang alaga sa kanyang ina. 3 araw lang ang nakalipas ay dumating na ang resulta sa pinapagawa ni Gabriel. Lihim siyang nananalangin na sana tama ang hinala niya, pero ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang makitang negative ang resulta. Oh, bakit? Positive ba?
Anak mo ba yung sinasabi mong bata? Tanong ng kaibigan ni Gabriel. No, he's not my son. Pero alam ko't nararamdaman ko na anak ko ang batang yun. Kung anak mo ang batang yun, bakit negative ang resulta? Maliban na lang kung may nagbayad para baliktarin ang resulta, sabi ng kaibigan niya. Sandaling napaisip si Gabriel. No, imposible. Wala siyang alam sa pinagagawa ko. Pareho ba tayo ng iniisip? Pero paano kung meron nga? Anong gagawin mo? I don't know, yun lang ang naisagot ni Gabriel. Sa mansyon ng mga Evans, nakahinga ng maluwag si Elena nang makuha ang resulta. Mabuti na lang at tumawag sa kanya ang kaibigan niya kaya nag-awan niya ng paraan ang resulta ng DNA test. Ano ba? Bitawan mo nga ako, nagpupumiglas si Elena habang mahigpit siyang hawak ni Gabriel. No, hindi kita bibitawan until you tell me kung ako ba ang ama ng anak mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? O sadyang baliw ka na, katulad ng asawa mo? Pero hindi nagpatinag si Gabriel. Hindi pa rin niya binibitawan si Elena. Hindi rin ito makahingi ng tulong dahil nasa elevator sila. Trespass ang ginagawa mo. Nasa loob ka ng opisina ko, tandaan mo, Elena, gagawin ko ang lahat. Kahit na ano, malaman ko lang ang totoo, mariing sabi ni Gabriel. Nahintakutan si Elena, pero hindi niya ipinahalata. Pagdating sa opisina, kaagad na nilock ni Gabriel ang pinto. Now, tell me the truth. Anak ko ba si Enrico? At ikaw ba ang hamarang sa DNA test niya? Sabihin mo ang totoo. Anong akala mo sa akin, baliw katulad mo? Bakit ko naman gagawin yun kung alam ko naman na hindi ikaw ang ama ng anak ko? You're a liar. Huwag mo akong itulad sa'yo dahil hindi ako sinungaling katulad mo. Kung hindi ako ang ama niya, sino? At nasaan ang ama niya? Nanghahamang tanong ni Gabriel. You want the truth, ha? Nakangising sabi ni Elena. Kumuha siya ng isang lumang photo album mula sa isang drawer. Hindi ko pa naipapanganak si Enrico, namatay na ang ama niya dahil sa isang car accident sa Amerika. Gusto mo ng pruba? Ayan, tingnan mo ng matauhan ka sa kaka-assume mo. Titig na titig si Gabriel sa mga lumang larawan. Nandoon nga si Elena, umiiyak, habang nakatingin sa isang lalaking nakatikip ng puting kumot ang katawan. Ano, may tanong ka pa ba? Kung wala na, pwede ka nang umalis. Dahil ayokong malaman ng asawa mo na pumunta ka rito. Baka mapatay ko na siya kapag sinaktan niya ako, galit na sabi ni Elena. Walang palam na umalis si Gabriel. Saka palang nakahinga ng maluwag si Elena. Nanghihina siyang napaupo sa sofa. Samantala, sa mansyon nila Gabriel, nagwawala naman si Althea nang malaman na pinuntahan ni Gabriel si Elena sa opisina nito. Kaya pag-uwi ni Gabriel, magulong sala ang bumungad sa kanya. What the hell are you doing? Dumagundong ang boses ni Gabriel. May gana ka pang umuwi matapos mang puntahan ang babaeng yun? How dare you? Anong meron sa babaeng yun at hindi mo maiwan-iwan? Hindi na siya babalik sa'yo. Kailan mo ba tatanggapin na wala nang kayo ni Elena? Emosyonal na sabi ni Althea. Pinapasando mo ba ako? Sa halip na sagutin ang tanong, iba ang naging sagot ni Gabriel. Ano naman ngayon kung pinasusundan kita? Kung hindi ko ginawa yon, sasabihin mo ba? Malalaman ko ba na pinuntahan mo siya? Hindi lang sa opisina niya, kundi pati sa pagsundo sa kanya, ginawa mo na. She's not your wife, Gabriel. I am your wife, and not her. She's your ex, mahirap bang intindihin yon? Sigaw ni Althea. Ilang ulit ko rin bang sasabihin sa'yo na wala na kaming relasyon ni Elena? Matagal na kaming hiwalay. Hindi mo rin ba maintindihan yon? Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit hindi mo nalang aminin na hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya? Na hanggang ngayon, siya pa rin ang gusto mong makasama? Akala mo ba hindi ko alam na tuwing gabi, tinitingnan mo ang pictures niyong dalawa nung kasal pa kayo? Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Ako ang kasama mo, pero siya ang mahal mo at hinahanap-hanap mo. Ano bang kulang sa akin na meron sa kanya, ha? Umiiyak na sabi ni Althea. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Gabriel bago umupo sa sofa. I know na malaking kasalanan ko sa'yo. Dahil akala ko noon ay hindi ko siya mahal. Pero noong nawala na siya, doon ko pa nalaman kung gaano ko pala siya kamahal. Pero huli na. Dahil ayaw na niya sa akin.
Ayaw na niya sa'yo, pero sunod ka pa rin ng sunod sa kanya. Para ano? Para magmakaawa na balikan ka niya? Ganun ba? Oo, sigaw ni Gabriel. Now you're satisfied? This is your request, di ba? Siguro naman, masaya ka na? Sabay tayo ni Gabriel at iniwan si Althea. How dare you, Gabriel? I hate you. Ginawa ko ng lahat, pero bakit hanggang ngayon, siya pa rin? Bakit hindi na lang ako ang mahalin mo? Umiiyak niyang sabi sa sarili. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Magsibalik kayo sa mga trabaho niyo, galit na sigaw ni Althea sa mga katulong. Nagsialis naman ang mga ito. Sa isang restaurant, masayang nakikipagtawanan si Elena sa isang lalaki si Rodrigo, o Rod, isang matalik na kaibigan na nakilala niya noong nag-aaral pa siya sa ibang bansa. Bago pa lang ito sa paningin ni Gabriel. Pero sa tingin niya, matagal nang magkakilala ang mga ito dahil sa ngiti pa lang ni Elena, alam niyang close ang dalawa. Hanggang sa matapos kumain ang dalawa, hindi pa rin umaalis si Gabriel. Aminin man niya o hindi, alam niyang nasasaktan siya. Lalo pat close ang dalawa. Thank you sa hapunan, ha? Naparami yung kain ko, nakangiting sabi ni Elena kay Rod, tama lang. Basta para sa'yo, alam mong hindi ako nagtitipid. Bihira lang tayong magkita, kaya lulubos-lubusin ko na habang kasama pa kita, nakangiting sagot ni Rod, kailan pa ang balik mo sa abroad? Seryosong tanong ni Elena. Kung sasagutin mo na ako, hindi na ako aalis ng Pilipinas, paghahamon na sabi ni Rod, matagal na niya itong manliligaw, pero hindi pa rin niya ito sinasagot. Rod naman, di ba, napag-usapan na natin yan? Yeah, sorry. Ano ba kasing meron sa kanya? Please, Rod, ayoko nang pag-usapan pa siya, putol ni Elena. Okay, hindi na mauulit. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Alam mo namang hindi kita matitiis. Tumango lang si Elena. Hindi rin nagtagal, nagpaalam na siya kay Rod, si Gabriel naman, sa bar na naman ang kaibigan dumiretso. Ito lang ang lugar na alam niyang maaari siyang makalimot, kahit saglit lang. Oh, kamusta ka naman? Sa tingin mo ba, karma na ang dumarating sa akin dahil sa ginawa ko sa asawa ko? Aaminin kong nanghinayang din ako sa ginawa mo sa asawa mo dati. Pero desisyon mo yun. At kung ano man ang gumugulo sa'yo ngayon, hindi ko rin masasabi na karma yan. Alam kong mahal mo pa rin ang dati mong asawa. Pero alam mo rin na may asawa ka na, bro. Sa halip na si Elena ang guluhin mo, bakit hindi mo na lang ituon ang atensyon mo sa asawa mo? She needs you, bro. Hindi lang siya, pati ang ospital, ay kailangan ka. Ilang araw na bang ginugugol mo kay Elena sa halip na sa ospital at sa asawa mo? Sermon ng kaibigan. I love her so much, bro. Pero hindi ko na alam kung paano ko siya makukuha ulit. Nasasaktan ako dahil ang dating matamis ng ngiti niya na para sa akin, ngayon ay sa iba na niya binibigay. At hindi ko matanggap yun, lasing na sabi ni Gabriel. Pati ang kaibigan niya, hindi na alam kung anong ipapayo. Kinabukasan, habang nasa hapag ang mag-ina, hindi napigil ang magtanong ni Enrico. Mama, buhay pa po ba ang daddy ko? Pwede ko ba siyang makita sa nalalapit na birthday ko? Mahina, pero tama lang para marinig ni Elena ang sinabi ng anak. Hindi nakagalaw si Elena. Sa loob ng ilang taon, ngayon lang ito nagsabi sa kanya na gusto niyang makita ang kanyang ama. Kaya hindi niya alam kung anong sasabihin. Baby Enrico, gusto mo bang gumala? Mamaya, aalis si Tito, matapos kumain. Gusto mo bang sumama? Nakangiting sabi ni Ferdy sa pamangkin. Talaga po? Ibili mo po ba ako ng bagong laruan? Yes. Ano, sama ka na sa akin? Opo, sasama po ako, masayang sabi ni Enrico. Okay, tapusin mo na muna yung pagkain mo't aalis na tayo pagkatapos. Lihim na nagpasalamat si Elena sa kapatid. Tinanguan lang siya ni Ferdy. Habang nasa opisina si Elena, biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang hindi niya inaasahang tao si Gabriel. Anong ginagawa mo rito? At paano ka nakapasok sa opisina ko? Sabay tayo ni Elena. Walang salitang hineklit ni Gabriel ang dating asawa at sinunggaban ng halik. Hindi agad nakakibo si Elena. Pero nang makabawi siya, inipon niya ang kanyang lakas at malakas na itinulak ang lalaki. Kasabay ng paglayo nito,
ang malakas na sampal niya rito. Hindi agad nakakibo si Gabriel. Wala kang karapatan na halikan ni hawakan man lang ako. Dahil simula nang putulin mo ang ugnayan natin, wala ka ng karapatan sa akin, nanggigigil na sabi ni Elena. Pero mahal kita. Handa akong iwan si Althea alang-alang sa'yo. Please, bumalik ka na sa akin. Mababaliw ako kapag hindi ka bumalik sa akin. Isa pang sampal ang damapo sa mukha ni Gabriel. Nababaliw ka na ba? May asawa ka na, pero gusto mong bumalik ako sa'yo? Ano bang akala mo sa akin, nasisiraan din, katulad mo? Hindi na ako ang dating Elena na inakala mo? Tapos na ako sa'yo, kaya wala ka nang babalikan pa? At huwag mo na ring hilingin na bumalik ako sa'yo dahil hindi na mangyayari yon. Please, wife, give me a chance. Kahit isang pagkakataon lang para mapatunayan ko sa iyong mahal kita. Mula pa noon, hanggang ngayon. Kung noon mo siguro yan sinabi, Gabriel, ang saya ko siguro ngayon. Pero wala, mas pinapakita mo sa akin noon na mas importante si Althea kaysa sa akin. Kaya pwede ba? Lumabas ka na bago pa ako tumawag ng gwardya para palabasin ka sa kumpanyang to, banta niya. Aalis ako ngayon, pero hindi ibig sabihin no na hindi na kita babalikan. Babalik pa rin ako, at gagawin ko ang lahat, maging maayos lang tayo muli. Nanghihinang umupo si Elena habang hindi niya mapigilan ang mga luha. Mommy, why are you crying? Lalo lang naiyak si Elena sa tanong ng anak. No, baby, wala lang to, umiiyak niyang sabi. Pinahid naman ni Enrico ang mga luha niya. Niyakap niya ang anak habang umiiyak. Malungkot namang nakatingin si Ferdy sa kapatid. Alam niya kung gaano kamahal ni Elena si Gabriel, pero pilit na ipinapakita nito na okay lang siya, nakayanan niya, na hindi na nito mahal ang lalaki. Baby Enrico, sa sofa ka muna, ha? Kakausapin lang ni Tito si Mama, sabi ni Ferdy sa pamangkin. Tumango naman si Enrico. Anong nangyari? Nakita ko siyang dito galing, mahinang tanong ni Ferdy kay Elena. Gusto niyang makipagbalikan sa akin, kuya. Gusto niyang bumalik ako sa kanya, at iiwan niya ang asawa niya ngayon, nanghihinang sabi ni Elena. Sira ulo ba siya? Anong akala niya sa'yo, laruan? Kung kailan niya gagamitin, sa kanya kukunin. Galit na sabi ni Ferdy. Sorry, baby, nabigla lang si Tito, hindyang paumanhin ni Ferdy kay Enrico. Mabuti na lang at hindi na ito nagsalita pa. Ikaw pa rin naman ang masusunod kung anong gusto mo. Basta ang alam ko, hindi kanya titigilan hanggat hindi kanya nakikitang kasal ka na. Anong ibig mong sabihin? Magpakasal ka kaya para tigilan ka na niya. Nasisiraan ka na rin ba? Bahagyang pang nanlaki ang mga mata ni Elena. Sa halip na umiyak, napatawa na lang siya. Sino namang pakakasalan ko, ha? Gusto mong mamulot ako kahit na sino na lang? No way, tutol niya. E di magtiis ka sa kakasunod niya sa'yo. Saglit na napaisip si Elena. Totoo ang sinabi ng kapatid. Kahit magtalaga pa siya ng bodyguards, hahanap at hahanap ang dating asawa ng paraan para makalapit sa kanya, lalo pat binyantaan siya nitong babalikan. At isa pa sa problema niya ay ang baliw nitong asawa. Nagbibiro lang ako. Ano ka ba? Gusto ko lang makitang gumiti ka. Alam kong matalino kang tao, Elena, kaya alam kong hindi ka gagawa ng desisyon na hindi mo pag-iisipan. Sa puntong yun, sumeryoso na si Elena. Sumeryoso rin ang kapatid niya. Iuwi mo na muna si Enrico. Wala ka namang trabaho ngayon, di ba? May pupuntahan lang ako. Tumango lang si Ferdy at umalis na sila. Naawang nakatingin si Elena sa anak. Alam niyang pati ito'y naaapektuhan na sa mga nangyayari, at pati siya'y nawalan na ng oras sa anak. Hindi ka ba busy? Gusto sana kitang makausap, malumanay na sabi ni Elena sa kausap niya sa telepono. At nang ibaba niya ang tawag, umalis na rin siya. Ma'am, may nakasunod po sa atin, imporma ng driver niya. Mag-drive ka lang, kuya. Malapit naman na tayo sa pupuntahan ko. Kahit siya'y kanina pa niya alam na may sumusunod sa kanila. Pagdating niya sa restaurant, kaagad na niyakap niya ang lalaking katagpo niya si Rod, natigilan man ang lalaki, gumanti pa rin ito ng yakap. What's wrong? May problema ba? Malumanay na tanong ni Rod nang makaupo sila. Huminga ng malalim si Elena. Ang sabi mo, handa kang tulungan ako.
May pabor sana akong hihilingin sa'yo. At sana, hindi mo ako bibiguin. Mukhang seryoso ka. Anong klaseng pabor bang hihilingin mo? Pakasalan mo ako. At huwag ka nang bumalik sa ibang bansa, direktang sabi ni Elena. What? Wait. Ikaw? Magpapakasal ka sa akin? Pakihinaan naman yang boses mo. Nakakahiya sa mga nakakarinig. Oh, sorry. Nabigla lang ako. Hindi ko lang kasi akalain na hihilingin mo yan sa akin. Pero, payag ka naman, di ba? Tutulungan mo naman ako, di ba? Ikaw lang kasi ang nakikita kong mapagkakatiwalaan ko. Wala nang iba. Alam mong hindi biro ang gusto mong mangyari, Elena. Sagrado ang kasal para sa akin. Pero kung magpapakasal ako sa'yo, anong mangyayari? Alam mo kung gaano kita kamahal, Elena. Paano kung pagkatapos ng kasal, ayaw na kitang bitawan? Anong gagawin mo? Kung sa paraan na yan ay malalayo ako kay Gabriel, handa akong sumugal. Kung makasal ka na sa akin at magawa mong mahulog ako sa'yo, magsasama na tayo habang buhay. Bilang legal na mag-asawa, pangako ni Elena. Malaking ngiti ang pumaskil sa labi ni Rod, kung ganon, pakasalan na tayo. Handa akong gawin ang lahat, mahulog ka lang ng lubusan sa akin. At wala nang bawian yan, ha? Halos tumalon sa tuwa si Elena dahil sa pagpayag ni Rod, walang problema kung mahulog siya sa lalaki. Dahil bukod sa mayaman at gwapo, napakabait din ito. At matagal na itong gusto ng lolo at kapatid niya para sa kanya. Pero mas pinili niya si Gabriel noon, sa pag-aakalang mapapamahal din ito sa kanya. Sa mismong araw ding yun, sa tulong ng kaibigan ni Rod na judge, ikinasal ang dalawa. Kasama ang dalawang witness nila, ganap na silang mag-asawa. Nang malaman ni Ferdy ang ginawa ng kapatid, pumalatak siya habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Elena. Aba, tingnan mo nga naman, oh. Ang tagal kong naghanap ng paraan para may kasal ka kay Rod, pero bago yan, maghahanap na rin siguro ako ng babae na siyang magpo-propose sa akin para pakasalan ko siya, nakangising asar ni Ferdy. Gusto sanang batukan ni Elena ang kapatid, pero mabilis itong lumayo. Paano ba yan, bro? Congrats na lang, ha? At ikaw na ang bahala kung paano mo patitibukin yan, bulong ni Ferdy kay Rod, na tinawanan lang nito. Habang sa bar ng kaibigan ni Gabriel, bro, ano bang problema mo? Kanina ka pa inom ng inom dyan, ha? Nakailang bote ka na, pero wala ka pa ring sinasabi. Sabihin mo na sa akin. Ano bang problema mo at nang matulungan kita? Malay mo, may magagawa ako sa problema mo ngayon. She's freaking married, bro. Tuluyan na niya akong kinalimutan, lasing na sabi ni Gabriel. I love her, bro. And I miss her so much. But she didn't give me a chance. At nagpakasal pa siya sa lalaking yon. Ang sakit. Sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Kaya pabayaan mo na lang muna ako. Gusto kong kahit saglit, makalimot man lang ako. Wala nang nagawa si Julian kundi ang pabayaan ng kaibigan. Unang pagkakataon kasi na umiyak ang kaibigan sa harapan niya. Tunay ngang walang pagsisisi ang nauuna, palaging nasa huli. At kung kailan nagsisi ka na, saka rin nawala ang taong dahilan kung bakit ka nagbago. Anong nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Althea kay Julian, habang akay nito si Gabriel. Lasing na lasing siya, kaya hinatid ko na lang siya rito. Kaya mo ba siyang iakyat? Kung hindi, tutulungan na lang kita, tanong ni Julian. Kung pupwede sana, hindi ko kasi siya kaya. Ang bigat niya, Si Julian ang nag-akyat kay Gabriel papunta sa kwarto nila, habang nakasunod naman si Althea. At nang maayos na ang paghiga nito, nagpaalam na si Julian. Maraming salamat sa paghatid mo sa kanya, Julian, madamdaming pasasalamat ni Althea. Hayaan mo muna na ganyan siya sa ngayon. Naguguluhan lang siya kung sino ba talaga sa inyo ni Elena ang mahal niya. Pero huwag kang mag-alala, matatapos din yan. Lalo na ngayong kasal na si Elena sa lalaking gusto niyang makasama. Huwag mo sana siyang sakuan. At kung maaari, baguhin mo ang lahat sayo. Ibalik mo ang dating Althea na mabait at mapag-unawa. Sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit biglang nawala ang pagmamahal ni Gabriel sayo.
Dahil ikaw mismo, alam mo kung paano siyang itrato ni Elena noon mismong nagsasama pa sila, nahihiyang tumango si Althea. Nang umalis si Julian, saka pa lang siya bumalik sa kwarto nila. I love you, Elena. Mahal kita. Pero bakit ka naman nagpakasal sa iba? Bakit hindi mo na lang ako hinintay? Lasing na sabi ni Gabriel. Napatakip sa kanyang bibig si Althea, pinipigilan ang paghagulgol. Parang tinusok ng karayom ang dibdib niya dahil sa sakit. Walang humpay ang pag-agos ng luha niya. Kinabukasan, paggising ni Gabriel, masakit ang ulo niya. At nang bumangon siya, isang puting sober ang unang bumungad sa kanya. At nang buksan niya ito, ang wedding ring nila ni Althea ang unang bumungad sa kanya. Pasensya ka na kung hindi ko na nahintay ang paggising mo, babe. May late na kasi ako sa flight ko, eh. Sa pag-alis kong to, binibigyan na kita ng kalayaan, babe. Alam kong hindi mo na ako mahal, at tinatanggap ko na yon. Pasensya ka na kung naging makasarili ako dati. Mahal lang kita kaya ko ginawa yon. At ngayong nakita kong nagdurusa ka dahil sa akin, sinisisi ko ang sarili ko kung bakit nangyari yan sa'yo. Ngayon, sorry. Sana mapatawad mo ako. Kahit yan lang ang maibigay mo sa akin, masaya na ako. Hahanapin ko lang ang sarili ko, kaya huwag mo na akong hanapin pa. Kung sakaling makakita ka ng babaeng magpapatibok ng puso mo, ingatan mo siya. Ingatan mo siya nang hindi na mawala pa sa'yo. Nagmamahal, Althea. Napakuyom ng kamao si Gabriel. Pinagpupunit niya ang sulat. Mabilis niyang dinampot ang kanyang cellphone at tinawagan si Althea, pero hindi niya ito makontak. Kaya naibato niya ang cellphone sa sahig, dahilan para mabasag to. Mabilis lang na lumipas ang mga araw, hanggang sa naging taon. Ang nooy baka sakali lang, ngayon ay nangyari na. Dahil sa walang sawang pagmamahal at kabaitan ni Rod kay Elena, matagumpay niyang nakuha ang loob ng asawa. Tuluyan na ngang napamahal si Elena sa lalaking minsan na niyang inayawan. At ngayon nga, buntis na siya sa magiging anak nila ni Rod, habang si Gabriel, matapos iwan ng asawa, inayos rin niya ang kanyang sarili. Sandaling umalis siya ng bansa para tuluyang makalimutan si Elena. At pagbalik niya sa Pilipinas, handa na siyang hanapin ang babaeng bata pa lang, pinapangarap na niyang maging asawa. Sa kabila ng ginawa ni Althea kay Elena noon, at kung ano man ang sikreto ng babae na alam niya, hindi na niya ibinunyag pa. Tama na sa kanya na nagbago na ito at bumalik na sa dating Althea na minahal ng asawa niya noon. Wala ka pa rin bang balak na sabihin kay Gabriel ang totoo tungkol sa anak niyo? Malumanay na tanong ni Rod kay Elena, habang nakasandal ito sa dibdib niya. Sa ngayon, wala pa. Hindi ko alam kung kailan at kung paano ko ipapakilala si Gabriel sa anak ko. Ang pinagtutuunan ko lang ngayon ay ang pag-aaral niya, at kung paano mapapasaya ko kayo araw-araw. Tadhana na lang siguro ang baalang maghanap ng paraan para malaman ni Gabriel ang lahat. At kung dumating man ang araw na yon, sinisigurado kong handa na akong tanggapin kung ano man ang magiging desisyon ni Enrico. Diyan talaga ako hanga sa'yo. Kaya mahal na mahal kita, eh? At mas mamahalin pa kita ngayong magkakaanak na tayo, namamaos na sabi ni Rod. Thank you sa lahat, Rod. Mahal na mahal din kita. Kayo ng mga anak ko. Really? Pwede mo na ba akong, inaantok na ako, Han? Matulog na tayo. Maaga ka pa bukas sa opisina, putol niya sa asawa, sabay hikab. Malaki-laki na ang tiyan nito kaya hindi na niya ito pinagtatrabaho pa. Kaya napilitan si Elena na ibigay ang posisyon sa nakatatandang kapatid. I love you, wife. And thank you for everything, mahinang bulong ni Rod sa asawang tuluyan ng nakatulog.